Yo, what's up? Andito ulit tayo sa MC Marathon at ako nga pala si EJ Power. At ngayon ay ang papanoorin natin isa sa mga iconic na laban, Smugglas versus Apex ng Barako Barako. Grabe no, naalala ko lang, dati ginagawa ng Flip Top. Nagkakaroon sila ng mga event sa bawat region. Halimbawa sa Pampanga, ginagawa nila yung aspakan. Sa Olongapo, ginagawa nila yung Gapo de Gulat. At eto sa Cavite, marami silang ginawang dito event. Isa na yung Barako Barako, tsaka yung Kataga. Ngayon, bihira na silang gumawa ng mga regional events katulad nito. Naalala ko, tinanong ko yan kay Arik na kasi ako personally gusto ko lumaban ulit sa hometown ko, sa Bataan. So tinanong ko siya, kailan ulit magkakaroon ng Hukuman 2 or kahit aspakan, makakabattle lang ulit ako sa Central Luzon. Ang reason ni Enigma, parang tinigil niya na talagang gawin yun. Kumbaga, ginawa niya na lang Luzon, Visayas, Mindanao yung mga events. Alam mo yun, kung sa Luzon, matik sa Manila yung gaganapin. Kung sa Visayas, matik sa Cebu. At kung sa Mindanao, matik sa Davao gaganapin. Ang reason niya kung bakit sa Manila niya na lang ginagawa lagi yung Luzon events is mas madali nga naman para sa mga nasa probinsya like Pampanga, Bataan, or Cavite na bumiyahe papuntang Manila para manood ng event. Compare, halimbawa sa mga taga Manila, halimbawa may Pampanga event, mga taga Manila, babiyahe pa sa Pampanga para lang mapanood yung aspakan, or sabihin na natin yung taga Cavite, babiyahe pa ng Pampanga para mapanood yung aspakan. Or vice versa, parang ganun. Yun yung reason niya kaya ginagawa niya na lang Manila event palagi. At sinesecure niya yung malaking venue palagi para magkasya nga naman kung ilan mang tiga Luzon yung pupunta para sa event na yun. Yun, hindi ko alam kung gagawin niya pa ba ulit yung mga regional events na yun. Hopefully, sana. Pero not in the near future. Medyo malabo dahil parang nag-stick na siya sa plano niya na yun. Which is naman, fair naman, reasonable naman yung plan, yung na yun, yung diskarte niya na yun. Pero yun, ito, isa sa mga iconic na laban, Smugglas versus Apex, na para sa akin masyado rin maaga nangyari ito, no? Imagine kung ngayon sila magtatapat. Imagine yung pwede nilang magawang battle. Imagine kung, alam mo yun, gaano kalaking event yung magagawa nila kung sila yung magbabattle ngayon, sa panahon ngayon, na sobrang full form na sila, top tier na sila. Yun lang. Yun, simulan na natin. Barako, nandito tayo sa Nike. Grabe yung buong event. Pero grabe rin yung parating. Mabilis lang. Interdivision Battle, Filipino Conference Battle. Grabe no. Feeling ko parang covered court tong venue na to. Tapos, wala masyadong tao. Hindi nila, yung sinasabi ko, imagine yung ngayon maglalaban si Smugglas versus Apex. Tingin nyo ganyang kadaming tao ba yung manonood? Hindi. Tangina, puno yung venue. Matik. Sa kanan, mula Valenzuela pa, mag-ingay para kay Apex. Back up po lamang ay ang aking anino. Sumusulat ng tula kahit papel pa ay resibo. Positibong matalino kahit naitanggi mo. Sinabihan ng magaling kahit pakakampi mo. Apex, Aspen Records. Pinapangako ko hindi ako magpapatawa. Kaliwang kamay yung tinaas niya. Ito yata yung naalala ko yung lyrics ni Apex sa Tuldok.
ito yata yung first battle niya after niyang bumaba sa barko. At sa kaliwa, Metro Manila Division naman. Magingay para Smugglers. Na may pinakamakabagong pamantayan sa laro. Naka mga diling nagdinigis na sulo. Kapag nagalaw ang balasan ng kami pananahimik at tiyak ang malalibing na patayo. Iiwanan na sunog. Trapan ng matahalan na pagkatapos sa matapakan na tawakan ng kamay. Sigurado na panganib ako nakanagasabi. Pagtalay matuling ko ang pinadali na sabay at ang pagiging animal. Shoutouts kay Gab and Boss Denmark. Yo! 90 seconds on Smugglers. Yeah. Naka ng Apex, ganda buhok. Ganda lalaki, mukha kang manok. Walang kwentang panimula para sa makasiysayang katapusang hinaharap mo sa pagharap mo dito sa harap ko. Matamay kurap mo, malalasap mo, mamasaklap o ang pinakamahirap na bahagi ng paglarap mo, magaganap to. Na walang entrada, malamyalang at saklap o ang pinakamahirap. Ang dami agad sinabi ni Smugglers. Quantity talaga yung panglaban ni Smugglers pagdating sa battle rap. Lalo yung niya na style na to. Yung old school style ni Smugglers. Mukha kang manok. Walang kwentang panimula para sa makasiysayang katapusang hinaharap mo sa pagharap mo dito sa harap ko. Matamay kurap mo, malalasap mo, mamasaklap o ang pinakamahirap na bahagi ng paglarap mo, magaganap to. Na walang entrada, malamyalang at espasyong masasayang pag pumwesto na ng parang planadong pakanalang kahit sample ko pa nga lang maeksaktong pariralang. Pag umepekto na wala lang, siguradong malalalang. Kaya kaibigan, kamusta? Napaka on point nung multi, on point nung tongue twist, on point nung flow. Ang sarap pakinggan lang, ang sarap pakinggan. Damn, sana makita ulit natin bumatal si Smugglers. Pag umepekto na wala lang, siguradong malalalang. Kaya kaibigan, kamusta? Ba't mo naibigang matusta? Sa pag-aapoy ko, ang pag-aabol mo dito sa karir mo sa loob ng liga ay tapos na. In short, this moment isn't yours kahit lagyan mo na magandang intro sa laban. Ngayon mo malalamang ako lang ang may alam magpaalam ng kakalamang kasalanang di mo nalaman. Na ang pagiging apex mo sa pagiging Smugglers ko ay lubusan na naggalayo sa mga kaya kung hindi mo expected. Kaya wag kang exaggerated, di porket di ako updated, di ako upgraded. Oo, sa liga. Hindi ko kailangan maging hindi ko kailangan sumabay sa style nyo para mag-upgrade. Hindi ko kailangan sumabay sa sa meta. Alam mo 'yon, sa style nyo ngayon para maging update, para maging upgraded. Apex mo sa pagiging Smugglers ko ay lubusan na naggalayo sa mga kaya kung hindi mo expected. Kaya wag kang exaggerated, di porket di ako updated, di ako upgraded. Oo, sa liga na to, nauna ka sa akin makilala sila. Pero yung sarili mo, kilala mo pa ba? Matagal mo na akong kilala, nung di pa kita kilala, paalala lang, baka maalala mo pa. Tapos sa mga basic freestyle ko pa lang dati, di mo sadyang nagugulat ka na. Di ka pa ba kinalabit na sarili mong anino sa ulo na paano kaya pag sinulat ko pa? Kaya umunat ka na hanggat may mga mauunat ka pa. Kasi pag tinanggalan ko na ng koneksyon ng mga buto mo sa utak mo, uuwi kang buwat nila. Sa dami ng... Putang ina, ang simple ng mga sinasabi ni Smugglers. Pero the way niya kung paano i-deliver yung yung line, nagkakaroon lalo ng angas. Na paano kaya pag sinulat ko pa? Kaya umunat ka na hanggat may mga mauunat ka pa. Kasi pag tinanggalan ko na ng koneksyon ng mga buto mo sa utak mo, uuwi kang buwat nila. Sa dami ng beses na na-cancel tong battle na to, alam ko na kapag handa ka na ng So ilang beses na na-cancel, sabi ni Smugglers, ilang beses na na-cancel yung laban na to. So, matagal na dapat sila naglaban. Feeling ko maglalaban dapat sila ahon 3. Dahil nangyari tong event na, nangyari tong Barako right after nung ahon 3. Like, week or two. Parang ganun nangyari. So, possible, hindi ako sure, hindi ko sigurado. Pero possible na etong laban na to ay dapat ginanap nung ahon 3. Base sa sa line 9 ni Smugglers. Ko lang yun. Hula ko lang. May mga mauunat ka pa kasi pag tinanggalan ko na ng koneksyon ng mga buto mo sa utak mo, uuwi kang buwat nila. Nag-comment si Derek Loster 4283. May nag-comment, kailan acceptable i-rhyme ang mo sa mo? Okay lang yun para sa akin. Pero dapat yung rhyme bago mag-mo
dapat na tumutugma din dun sa kasunod na ano, na halimbawa yung ano bang word, halimbawa pagmumukha mo, okay lang gamitin yung salitang pagmumukha mo kung ang kasunod na rhyme halimbawa pagtutula mo. Parehas mo, pero yung word bago yung mo, tumutugma din. Gets nyo? Kung nagme-make sense. Okay lang yun. Para sa akin kasi ano pa rin, matuturing pa rin siyang multi. O ano siya, parang limited rhyme siya, pero para sa akin, ano pa rin yun, pasok pa din yun. Sa dami ng beses na na-cancel tong battle na to, alam ko na kapag handa ka na ng husto. Pero bago lahat, tanungin mo ako ng balita para maging tanda mo na yung boss mo. Na magmumulat sa'yo na walang dulas sa mga bakara mo sa gaspang ko, kahitidaan mo pa sa puspusan na pagtulak. Buong ilong ko napapamukha sa mukha mo na nagkamali ka sa pagpili ng makapudpuda ng utak. Brrr! Yes. Time! Dito nga natin last line yan. Mukhang malupit yung last line. Daan mo pa sa puspusan na pagtulak. Buong ilong Sapa. sa'yo na po. Pero bago lahat, tanungin mo ako ng balita para maging tanda mo na yung boss mo. Na magmumulat sa'yo na walang dulas sa mga pakara mo sa gaspang ko, kahitidaan mo pa sa puspusan na pagtulak. Buong ilong ko napapamukha sa mukha mo na nagkamali ka sa pagpili ng makapudpuda ng utak. Brrr! Time! Solid round 1 kay Smuglass. Aesthetic round. Quality round. Kahit hindi ko expect sa laban na to, hindi ko expect na or magiging room shaker tong laban na to dahil nga yung setup, onti yung tao, at hindi ko ma-feel na hindi ko ma-feel na hip-hop vibe yung dito. Or underground. Hindi ko ma-feel na underground yung event. Pero hip-hop pa rin. Pero ibang ng hip-hop More on street hip-hop yung vibe nitong venue. Para sa akin. Pero yun, solid round 1 kay Smuglass. Classic. Ang ganda ng mga punto niya. Ang ganda ng mga multis niya. Yun lang masasabi ko. Hindi pa siya gaan tumatatak. Wala pa masyadong tumatak. Pero masasabi kong solid yung round na yun. Yo, 90 seconds, Apex. Go. Yo! Honestly, na-miss ko ang pakikipag-battle. Kaso ang pagiging funny na daw pwede. Kasi nagbago ang laro kaya nalaos ang jokes at comedy. Well, tingnan natin. Ang pinagkaiba ng punchline namin, nasa kanya quantity. Nasa akin ang quality. Smuglass, pumayag ka pa rin lumaban kahit alam mo minasakar ko yung ilong ni Andy G. Yo! Ito kasing laban na to. Nangyari to after kalabanin ni Apex si Andy G. Tulo na umutal, may sipon kaya na. Gara ng ilong mo parang ilong ng baka. Nagmamalalim, hindi ka magaling porket natalo mo si Damsa. Matalino ko no, pero sa sobrang tanga, kala niya si Iron Man yung nag-imbento ng plancha. Iron Man. Magpapasko na. Alam ko marami kang kwarta. Magpainom ka naman, Rudolph. Alam ko marami kang kupit kay Santa. Kaya kong tawagin si Quintong Cloud, ayaw mo maniwala, pwede ka sumama. Mas makapangyarihan pa ako sa mahay ka ni Abra. Kalaban mo ngayon, si San Gohan. Sa aking aura, mawawala ka. Sa madaling salita, ako'y Super Saiyan. Taobang yung chakra. Okay. Kaya pala kinulayan niya yung buhok niya. Super Saiyan. Taobang yung chakra. Pero sa Apex, the best yan. Kilalang rapper yan, maging sa Jensan, ikaw. Kilalang rugby boy sa Delpan. Kaya bukod sa ilong mo, Jensan, ikaw. Pero sa Apex, the best yan. Kilalang rapper yan, maging sa Jensan, ikaw. Kilalang rugby boy sa Delpan. Kaya bukod sa ilong mo, wala ka na may pagmamalaki. Huwag kang sisingot kasi, baka mahigop mo kami. Nag-iiba ka ng anyo sa tuwing gagabi. Ang ginagamit mong pangulangot, hinlalaki. Bobong rapper, sa butas ng ilong mo, kasya Coco Lambert. At pag bumahing ka malamang kasing lakas ng Lolo Thunder. Para sa mga kabitenyo, labo labo pis dampiti pagtalo sabihin luto, dampok mo mo!
Di ko alam yun, pero mukhang nakaka-insulto. Time! Pa-translate yung ano, sinabi ni Apex na huli, parang Chabacano yata yun eh. Ginamit niya yung lengguwahe ng mga taga Cavite. I mean, dialect ng mga taga Cavite. Hindi ko naintindihan yung last line niya. Pero, ulitin natin. Alam yun, pero mukhang Kabitenyo. Labo eh. Labo pis eh. Dampite eh. Pagtalo sabihin luto. Dampok mo mo! Di ko alam yun, pero mukhang nakaka-insulto. Time! Ayun, round 1. Dikit para sa akin yung round 1 sa totoo lang. Ang lakas nung mga classic jokes na Apex. Classic Apex to, yung two-liner na may jokes. Ang ganda ng mga humor niya dito. Kaso, ang nakikita kong problema kay Apex, off yung ano niya. May something na off sa delivery niya, ang hina ng boses niya. Tapos, parang nahihirapan siyang ibuga yung mga lines niya. Parang, ewan ko, sa energy. Solid yung ano niya eh, yung jokes niya. Pero yung isang nakikita kong problema. Tapos, yung medyo alanganin yung ender niya. Kasi, di ko na-gets. Ako personally, di ko na-gets dahil dialect ng Cavite yung ginamit niya. And feeling ko kahit ginamit niya yung dialect ng Cavite, hindi pa rin naging epektibo. Parang walang dating sa mga tiga dyan na nanonood. Yun lang. Solid sana yung mga ilong jokes niya. Kaso, yun lang yung naging magandang part sa round niya. Unlike kay Smaglas, ganun yung kay Smaglas eh. Flat na ano, pero nadala ng ano niya, ng delivery. Tapos, yun nga, the way niyang i-spit yung line niya, nadadala niya, nagkakaroon ng angas. And, ang ganda rin ng mga pinupunto ni Smaglas sa round 1. May mga hidden yung ano niya eh. May mga hidden punchlines pa yung sa 4 lines niya na nakatago sa gitna. Kaya yun yung feeling ko na naakuha nung round 1. Naakuha kay Smaglas nung round 1. Yun. Round 1 ko Smaglas na sobrang dikit. Okay, nag-comment si Emmanuel Baloloy, dapok na mo. Dapok mamo means makupad. Makupad daw. Makupad. Pero, di ko alam kung ano eh. Di ko alam kung ano yung eksaktong buong sinabi ni Apex na sa line na yun. Round 2, Smoglas. Yeah. Kung ano man ang meron ako sa nakaraan ko, di yung kasiraan. Ang tawag doon partida sa pagiging rapper mo. Kung paano mo marinig sa mga nagra-rugby lang dati ang mga di pinangaral ng mga magulang sa at teacher mo! Simpleng pang-contest ka lang naman dati. Naging pang-latest ka. First time mo please hindi nangyari. Ito pala yung battle na yun. Nalimutan ko na. Fuck. Yun na lang. Ito pala yun. Nalaglag si Smaglas. Naalala ko to. First time kung napanood tong laban na to. Sa computer shop days. Okay. Maraming nagsasabi sa ako, nirelease pa lang yung poster. Tapos, parang, natapos na yung event, tapos may mga comment nga na nahulog daw si Smaglas sa stage. Sabi ko, paano nahulog sa stage? Nakuha kaya ng camera yon. Tapos nung in-upload na to ng Flip Top, nakita ko sa post sa page ng Flip Top, may sorpresa nga daw na nangyari. Tapos ito, nakita ko na, yun yung pagkahulog ni Smaglas sa stage. Hindi ko alam kung baka maliit yung stage dito, kaya yung, hindi kinaya yung paggalaw-galaw ni Smaglas. Tsaka siguro, natural na kay Smaglas yung paggalaw-galaw niya sa stage dahil alam ko may isa pang instance na nalaglag din si Smaglas sa stage. Nagpo-perform naman yata siya na sa gig.
Alam ko nalaglag din siya sa stage doon. yung kasiraan. Ang tawag doon partida sa pagiging rapper mo. Kung paano mo marinig sa mga nagra-rugby lang dati ang mga di pinangaral ng mga magulang sa iyo at teacher mo! Simpleng pang-contest ka lang naman dati. Naging pang-latest ka. First time mo please nangyari yun. Yun natin yung mga MC nandito. Si Balakid yung napuruhan niya eh. Sino pa mga nandito? Asan si Spade? Nandiyan kanina si Spade ah. Ay, si Spade. Grabe si Aning maalalang-alala kay Smaglas kung okay lang. Feeling ko parang ang liit din ng stage eh. Panoorin nyo tao, panoorin nyo. Teka lang, tatagan ako si Balak. Ang ganda na nung ano, concern pa rin si Enigma no, kahit na ganyan yung nangyari. Panoorin nyo tao, panoorin nyo. Teka lang, tatagan ako si Balaki. Okay, isa pa. Kasi si Apex, puta nawala. Nawala yun. Yeah. Gusto ko pang panood. Rapper mo. Kung paano mo marinig sa mga nagra-rugby lang dati ang mga di pinangaral ng mga magulang sa iyo at teacher mo! Simpleng pang-contest ka lang naman dati. Naging pang-latest ka. First time mo please nangyari yun. Panoorin nyo tao, panoorin nyo. Teka lang, tatagan ako si Balaki. Okay, isa pa. Yeah. Simpleng pang-contest ka lang naman dati. Naging pang-latest ka na ngayon. Kung sa bagay, Apex ka lang naman dati, naging Apex ka na ngayon. Ikaw si Apex daldal na sa sobrang payat kala mo yung braso sa balikat hihiwalay na. Sinitong silayas na mukhang mantis na makakita lang ng ipis kala mo makikimatay na. Pero di kita masisisi kung nakikisakay ka sa uso na kahit wala kang alam dapat na makikisabay ka. Pero sinisigurado ko anumang resulta ng battle na to sa mga sunod kong laban kahit na nanonood ka lang, makikiaray ka. Matapos ang ilang buwan mo na pakikipagjakulan sa mga kapwa mo seaman, I'm sure ngayon na mayaman ka na. Dati ventilador lang inaayos mo, gulat ako, pati elisin ng barko, kaya mo na. Masyado kang talentadong tarantado ka. Ang sarap mo na ihulog sa dagat na di pa nasukat atiin sa apat, itapang bakal at ikawit sa angkat tundorin na bawat istila mong dapat mababad sa alat. Dahil halos hangin na sa katabangan ng karga mo ng mga biodegradable skills na naluma na sa recycle bin. Para mga lumang kanta na ni-revive, na-reverse, na-rehearse, na-remake, na-remix at na-retitle din. Kaya kapag ang pagiging literal na animal sa lirikal ko sa gubat na towang kusang lumabas na sa liblib. Mano-mano sa mga kamay ko na mapipigtas lakat ang mga kwerdas mo sa dibdib. Yung mga sinabi mong kaya mo, kinaya ko na. Pero yung mga kaya ko, kaya mo ba? Excuse me. Tanong lang, meron ka naman talagang kaya na kaya mo na ang kasungalang gaya na ginaya mo pa ay susgi. Ayun lang, isa ka lang pasag na salamin ng estilo ng lahat ng tagaligan na to na walang pakialam at alam sa origin ng hip-hop. Magiging panggatong ka sa pangatlong labang ko sa pagsuplong ko na ikaw ang mokojin ng flip-top. Time! Kaya kung sa 215 words, triplik G, 15 words lang yung malinaw. Sa 15 styles mo naman ditong ninakaw, 200 times akong halimaw. Time! Props kay Smaglas. Grabe kahit nalaglag, nahulog siya sa stage. Na-spit niya pa rin ng diretso yung buong round niya. Nahabol pa niya kahit tinime na ni Enigma. May pahabol pa siya. Ay, ang ganda nung seaman reference ni Smaglas dito sa round 2. Tapos yung pagiging hindi original ni Apex na angle. Parang pinapakita niya na kahit sino gayahin mo Apex, ako pa rin yung mas malupit pa rin yung estilo ko sa mga
sa mga ginaya mong estilo, sa mga Frankenstein mo na estilo. Solid na naman yung puntuhan ni Smaglas doon. And sobrang aesthetic lang nung rhyming niya, nung flow niya, nung mga tongue twist niya na tangina parang ang hirap gawin. Mas umarangkada siya dito sa round 2, masasabi ko. Game! Apex, oh! Smaglas, pwede ba magsalita ka ng banayad? Atras ka ng atras para ka may sayad. Nalaglag ka sa stage, talo ka na kagad! Alam ko lang kahinaan mo, tol. Huli ka na, boy. Tanda mo na, supot ka pa rin, magpatuli ka na, boy. Dati kang rugby boy at magbubuting palaboy. Naiirita talaga ako sa bibig mo parang puki ng baboy. Sige, ikaw na ang lamang pagdating sa pabilisan pero estilo mong palengkero maghahatid sa'yo sa libingan. Tinanggal ka sa grupo mo, tapos dito ka makikipagsiksikan, ikapito sa 8 sumpa ng chakra. Wow, ah. Pero sa flip top, wala kang bilang. Hahamunin mo pa ako ng palupitang kaibigan, mas malinaw pa sa'yo mag-tangtoy si Rochelle Pangilinan. Nakakatuwang pakinggan, di ba? Ikapito sa 8 sumpa. Ano ba talaga yung sinumpa? Siguro yung bagay sa gitna ng kanyang muka. Pinarusahan na may kapal kasi siya ay masama, ang resulta ayan. Lumaki at namaga. Itutok mo yung camera sa kanya, sir, matutulala ka. Kilala niyo si Christopher Min? Kamukhang kamukha niya. Palibasa Oo nga, no. Si Christopher Min yung chismosa na na parang host ba yun? Basta yung sa The Buzz yun dati, nakikita ko. tutok mo yung camera sa kanya, sir, Kamukha nga ni Smaglas. matutulala ka. Ay na. Kilala niyo si Christopher Min? Kamukhang kamukha niya. Palibasa hindi ka tao. Bawal ka dito na makisalo, baka ikaw ay manibago para kasi makibaong natutong mag-Ilocano. Tinanong ko si Saito, sabi niya yung pagmumukha mo, hindi niya na kaya ma-repair. Sobrang paghahanda mo sa laban natin, pati rebuttals mo nakaprepare. Kaya huwag mo ako babanatan na malamig ni telescope, kaya nauso yung horoscope, yung ilong mo para shotgun na 00. Pag pinutok sa buga mukha ko, sasasabihin ko, malilinawan lang yung mga tao. Lumipas na ang panahon, mas mahusay na ako sa'yo, gago. Naalala mo pa ba? Contestant nyo dati, to sarap rata nyo, kayo pa mismo ang urado. Tapos tatalunin lang kita ngayon, di ba malaki sampal sa mukha mo, Ronaldo? Time! Ba't Ronaldo? Anong context ni Apex doon? Totoong pangalan ni Smaglas, Brian Lau eh. Di ko alam, baka may nakakaalam sa inyo bakit Ronaldo yung tawag niya kay Smaglas. O baka dating rap name ni Smaglas yung Ronaldo. Baka. Di ko alam. Alam mo pa ba? Contestant nyo dati, to sarap rata nyo, kayo pa mismo ang urado. Tapos tatalunin lang kita ngayon, di ba malaki sampal sa mukha mo, Ronaldo? Time! Ayun, round 2. Hindi ko alam para sa akin lang parang medyo nag-die down sa round 2 si Apex. Hindi na ganun ka siguro dahil sa naset na mood ni Smaglas na yung material mismo ni Smaglas medyo na parang na-disarm niya si Apex. Medyo hindi na gumagana yung mga jokes ni Apex dito sa round 2. Tapos umulit lang din yung angle sa sa parang ilong ni Smaglas. Tinatry niya rin na sabayan si Smaglas sa tongue twist siya as a flow, pero hindi niya nahihigitan. Sa angles naman parang kulang pa. May tinatry siyang isingit kaso sa bandang dulo niya na nasisingit, which is para sa akin too late na dahil yun nga hindi nagiging grande yung ender ni Apex dahil sa mga sinisingit niyang angle sa bandang dulo. Siguro kung bandang umpisa niya ginawa yung angle na yon, magiging okay, magiging iba yung narrative ng round. Pero too late na para isingit niya yung angle na yun sa bandang dulo. Kaya hindi na nagiging epektibo. Which is maganda sana yung ginagawa niya narrative na parang dati contestant nyo lang ako dati sa mga
pa-event nyo ngayon, tatalunin na kita sa battle rap. Maganda sana kung na-spread niya pa yung ano na yun, yung angle na yun. Pero, yun nga, sa bandang dulo niya na lang nalagay, tas gumastos lang siya ng 4 lines dun sa angle na yun. Which is para sa akin, ayun nga, too late na. Yun. 90 seconds. Small one. Yeah. Okay, may nag-comment. Ronaldo, yung gamit ni Smag na rap name sa Itbulaga daw. Salamat sa nag-comment. Pati Piloy Scope, no problema mo pa. Di ka ba ba kung May tanong lang, sa mga panahon na daw na to, saan ako niyan. Grabe, high school pa lang yata ako dito high school pa lang ako nung in-upload tong laban na to. Tumukha mo, Ronaldo. Time! Yeah. 90 seconds. Small one. Yeah. Pati Piloy Scope, no problema mo pa. Di ka ba kontento na yung karakterismo mo sa laban ng ganto, binagayan ko? Sa dami ng kaya at pwede ko sabihin ko ulangin pag binagalang ko! Kulang time limit. Sa dami ng sinasabi ko, kulang yung time limit pag binagala ko yung pag-spit. Ito na yung karakterismo mo sa laban ng ganto, binagayan ko. Sa dami ng kaya at pwede ko sabihin ko ulangin pag binagalang ko! Shit. Teka lang. Sa ilong mo lang ako pwedeng tamaan pero di ang puruan, tandaan mo, masagot to. Kung tingin mo nga yan lakat ng mga naabot mo, dalawang makamata mo, pagamot mo. Dahil di ka pwede na maging smugglers kahit palakat ng mga taga-tundoy, pumabor sa'yo bigla. Dahil kahit pa na parehas at iisa lang tayo ng ginagalawan ng mundoy, may Ecuador tayo sa gitna. Kaya kung pinipilit mo ako sugatan sa mga wakray mo at punchline, parang pinilit mo na ding magka-epi sa Friendster. Dahil ang etiketa na mentalidad ko'y malatek na na Einstein habang sa'yo'y pang laboratory ni Dexter. Pero wag kang mawala ng pag-asa, ang buhay may umaga, hindi lang yan forever na gabi. Dahil kahit na matalo kita pag uwi mo sa mga kapamilya mo, panalo ka pa rin tol! Breadwinner ka kasi! Ang pagtutulog ng bug ko ay banal. Tang ina, real talk yun. Kasi, alam naman natin na may istorya si Apex na breadwinner siya. Yun, kaya siya nagbarko. Wala ng pag-asa, ang buhay may umaga, hindi lang yan forever na gabi. Dahil kahit na matalo kita pag uwi mo sa mga kapamilya mo, panalo ka pa rin tol! Breadwinner ka kasi! Ang pagtutunog ng bug ko ay banal na parang tubig kanal na bendetado ng dasal ng isang exorcist priest. Brutalidad na formal na sagad manakmal sa mga pagpagal mangalkal ng ilang mga ma-showbiz dis. Katulad mo na sa likod na pagiging bantog na astiging moderno na manunulat at manunula, ay isa ka din palang pasikretong baklit ng pabibong may dilang chismoso na mamumurat at manunupa! Kaya babalasain Mukhang parang forecast, preview na na about kay Boss Lots. Kasi hindi pa nabubuksan yung dito, yung angle kay Apex, yung about kay Boss Lots, hindi pa nabubuksan dito sa laban na to. Feeling ko may nagtimbre kay Smaglas nun, pero hindi niya na lang pinangalanan. brutalidad na formal na sagad manakmal sa mga pagpagal mangalkal ng ilang mga ma-showbiz dis. Katulad mo na sa likod na pagiging bantog na astiging moderno na manunulat at manunula, ay isa ka din palang pasikretong baklit ng pabibong may dilang chismoso na mamumurat at manunupa! Pinupunto niya dito na puro chismisan lang yung laman nung rounds mo. Kaya parang ang bakla kasi chismoso ka, parang ganun. Kaya nasabi niya yung mamumurat at manunupa. Kaya babalasahin kita ng bongga barumbadong bading ka na makambog kagaya sa buong bansa ko na mabulgar na isang alienik ka na third sex. Para makapagbawas na ng bilang na mga bobong balagbag, pabalugbog, pabalibag kita na pababalikin sa planet of the Apex. Anak ka na nabanggang driver na nagbanking na FX, makaiwas lang sa nanay mong nakitang nagpa-planking sa NLEX. Ikaw ang barakong bersyon ni Cynthia Laster na mukhang nangangarati pag nagulat. Singkit na binatang desperadong makaguwit ang pangalan na may maarting pagkasulat. Kaya para kay Sheye, excuse me, hindi kita kaaway, pero tatanggalan kita ng titulo bilang bitch ni Abra kasi nandito na ngayon yung tunay! Palakpakan naman! Time! Excuse me, hindi kita kaaway, pero tatanggalan kita ng titulo bilang bitch ni Abra kasi nandito na ngayon yung tunay! Palakpakan naman! Time! Sayang, no? Medyo tulog yung tao. Tsaka siguro sa style na to ni Smaglas, medyo mahirap siya ma-digest dahil sobrang bilis ng mga sinasabi niya. Kailangan, siguro, kailangan sa replay. Kailangan talaga i-replay para ma-dig mo yung sinasabi ni Smaglas dahil sobrang bilis nga ng transition niya.
Pero dito mas umarangkada na siya. Mas solid yung round 2 niya para sa akin. Pero hindi naman ganun kahina tong round 3. Pero mas malakas tong round 3 niya kumpara sa round 1 niya. Pinakamalakas yung round 2. Yun, ang ganun pa rin. Same shit. Tuloy-tuloy na na pag-spit. Sobrang wala akong masabi sa niya, sa tongue twist tsaka sa multis niya, sa rhyme scheme niya. Ang gaganda ng internals na akala mo dun nalalapag yung punchline yung rhyme, dun nalalapag yung rhyme ng punchline, pero hindi pala. Palaman palang pala yun. At may may pinaka-rhyme, may pinaka-multi pa dun sa pinakadulo nung line. Yun. 90 seconds. Yo, 90 seconds. Apex. Yo, wala akong alam sa mga slang na salita, pero alam ko pag killer, kila. Pag nigger, niga. Oh. Pag gangster, gangsta. Pag smuggler, smagla. Bakit smaglas? Galing ah. Di ka ba nag-iisip? Maraming ilong. Maraming ilong. Pag gangster, gangsta. Pag smuggler, Ito yung yung time na mahilig pa sumabat si Smaglas. smagla. Bakit smaglas? Galing ah. Di ka ba nag-iisip? Maraming ilong. Ilan ka ba? Isa ka lang, di ba? Ano yan, trip? Fucking Shrek! Shrek. Yun na yung punchline. Di mo ba napansin na sa itsura mo ibinasa yung hand sign ng blind rhyme? Binibilisan mo na lang kasi yung pagsasalita kasi wala ka may mabigat na masay. Boses mo parang gay. Alan Kay. Ang malas mo ismaglas sa akin ka na tapat. Dila mo may matalas, hindi rin sasapat. Sabihin mo na lahat, may kluka ako'y payat. Yung ilong ni Harlem Patag, kay Andy G nakadapa, sa'yo naman nakaangat. Tatalabang ka ng mga linya ko kasi hindi ka protektado. Pag nagkabuhot, botohan na magagaling dito, hindi ka nominado. Tataubin ko lang tong batang tondo na to. Pustahan pati pato. Ipapahuli lang kita at ipapapatay Bonifacio. Tawagin niyo ako si Emilio Aguinaldo. Para malaman talaga ng tao na ang estilo mo hilaw, gagayahin kita smug. Oo, kunyari ako ikaw. Kaya, yo, brr! Yo, ako si Smaglas, ang bata na walang silbi dito sa mundo. Ang utak ko ay para munggo, ako ay rugby boy sa tondo, makinig ka. Sa mga salita na wala naman talaga kabuluhan, hindi nyo ba matunogan na hindi talaga ako pwede lumabas sa duruganan, pero nakong ilong na pag ginatake na sipon, ikala nyo umuulan? Magulo ba? Hindi naman siguro. Magulo ba? Magulo ba? Kala nyo siguro kasi nawawala na rin ako sa sarili kong katinuan. Kayo ba'y natitindihan? Di nyo alam na binibilisan ko lang. Ang gandang punto nun, Apex. Hindi niya lang na-elaborate na maayos, pero parang ang punto niya is wala namang malupit sa sinasabi mo. Binibilisan mo lang para maganda pakinggan, mas astig pakinggan. Magulo ba? Kala nyo siguro kasi nawawala na rin ako sa sarili kong katinuan. Kayo ba'y natitindihan? Di nyo alam na binibilisan ko lang. Sana mas na-elaborate niya pa ng maayos. Pero gets yung punchline, gets yung gusto niya ipunto. Yun yung maganda dun. Kaya, kala mo malakas ka? Ikaw yung nagsasalita sa radyo ng bango na, bango na, bango na, bango na. At pag nakikipag-sex ka, sinasabi mo, lalabas na, lalabas na, lalabas na, lalabas na. Yo, una, sip-sip ka kay Gab. Tapos kay Denmark. Ngayon naman kay franchise, dahil dyan lagot. Pinag-record ka lang naman ni Archie dahil meron kang bunganga na parang puwet ng manok. Time, nahay ko, magingay! Sayang, ang ganda sana nung round 3 ni Apex. Kaso alanganin niya na namang tinapos. Parang bitin. Ang ganda na sana eh. Ang ganda ng mga pinupunto niya. Sayang, ang ganda nung yun sa part na yung binibilisan ko. Hindi walang matindi. Lahat ba kayo natitindihan? Hindi nyo ba alam na binibilisan ko lang?
Tas yung after, may isa pang line after nun eh. Yo, una, sip-sip ka kay Gab. Ayan, oh. Tapos kay Denmark. Ngayon naman kay franchise, dahil dyan lagot. Pinag-record Yun, may mga ano din, mga inside shit din na ano, na, yun, halimbawa, sinisingitan niya ng medyo personals, pero hindi niya tinotodong pasok. Kumbaga, dinadaplisan niya lang. Tapos ibabalik niya ulit sa jokes. Yun yung ano, parang mali sa ginawa ni Apex. I mean, kung sa ano syempre inaano ko to, hinusgahan ko na tong laban na to. Yung kung ano yung ano ngayon, yung standard ngayon sa battle rap. Syempre iba yung standard dito sa ano, sa noong mga panahon na to. Para sa akin, all 3 rounds nakuha ni Smaglas dahil mas pakiramdam ko mas kompleto yung round niya. Hindi naman sobrang laking lamang ni Smaglas. Mas ano lang, mas naramdaman ko yung ano, satisfaction dun sa rounds niya kumpara sa mga rounds na Apex. Solid din. Ang gaganda sana ng mga nilalagay niyang palaman dun sa gitna ng rounds niya. So, medyo sumasablay lang talaga pagdating sa ender. Parang nakakabitin yung rounds niya. Unlike yung kay Smaglas, safe rounds siya para sa akin, pero sobrang ganda ng mga pinupunto niya. Tapos, ang ganda kung paano niya tapusin yung round niya. Yun yung masasabi ko. Yun. Yun natin. Para sa akin, all 3 rounds Smaglas. And props kay Smaglas na kahit nahulog na sa stage, wala akong nakitang bakas na na nag-choke siya or nawala siya sa round niya. Talagang in the zone pa rin siya. In character pa rin siya. Yun. Araw Barako, Apex versus Smaglas. Grabe. Ang boto, isa para kay Apex, 4 para kay Smaglas. Salamat tol, taka na. Goodbye. Tagal namin pinilaan to, ngayon lang natuloy. Taka na. Apex. May bumoto kay Apex. Interesting. Tagal namin pinilaan to, ngayon lang natuloy. Taka na. Apex. Delo, Splatterhouse, salamat sa UA, saka Nike 6.0. Siyempre, 6G. Sa akin, round 3, Smaglas. Round 2, Apex. Round 1, Apex. Oh, siya yung nag-Apex. Si Delo yung nag-Apex. May bata pa nanonood, oh. Round 1, Apex. Tumutunog na yung kampana. Alas 4 na yata ng madaling araw to. Nothing else on phone, webcams. Simbang gabi na. Smaglas versus Apex. Malapit. Although nag-upgrade si Apex, hindi siya masyado nag-jokes ng first round lang. Parang kulang pa rin laban kay Smaglas kahit na nagkaroon siya ng nasty plunge. So, Smaglas for that beast performance. Mahirap timbangin parehas malalakas yung linya. Kaya lang para sa akin, sa lahat ng rounds, mahirap mas siksik yung yung mga linya ni Smaglas. Yes, kay Smaglas ako. Tsaka siya sa Girap kasi. Sayad Campo Terrorismo, Smaglas versus Apex. Kay Smaglas ako. Sobrang maraming punchline sa Apex kaso super effective nung speed rap ni Smug. Nasisiksik niya yung setup. Kaya lumabas na mas maraming punches si Smaglas kaysa kay Apex. Pero okay din sa Apex kasi Smaglas talaga. Balakid, PLC, Demsent, Batch 1, Super Science, Good Vibes, ang dami. Farm. Anyway, round 1 binigyan ko kay Smaglas, round 2 draw, tapos round 3 kay Smaglas. So, mahirap yung content nila kasi isang witty na nakakatawa, tsaka isang hard-hitting lines. Tama. Pero si Smaglas yung nakakuha ng 2 rounds para sa akin kasi in terms of flow, in terms of delivery, at tsaka yung time scheme niya mas mabigat sa Smaglas. Ganon kasimple. Pero yun, Smaglas versus Apex. Sana na-enjoy nyo. Imagine kung ngayon sila maglalaban, mawawasak na naman yung
kahit hindi na sa flip top, kahit sa ibang liga, kung ano mang may ibang liga man dyan na ano, na nagpapa ano pa rin, kumukuha ng mga big names. Yun, imagine kung ngayon sila maglaban, napaka gandang match-up, magandang storyline pa din. Pero feeling ko ano to, maagang match-up to para sa kanila dahil hindi pa sila full form ng mga panahon na to. Lalo si Apex, parang rookie days niya pa lang eh. Pero solid na laban pa rin overall. Yun, maraming salamat sa mga nanood. Yun, kung umabot kayo sa punto na to, like and subscribe na lang sa YouTube channel ko. And yun, kita-kits tayo sa susunod. Ingat kayong lahat. God bless, guys.